Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Continue to praise, continue to worship in our living God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na buhay ka. Buhay ka sa simbahang ito, Panginoon. God, thank you so much, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na aming naranasan sa umagang ito, Panginoon. Lord, Father God, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang gawaing ito, Panginoon. Lord, Father God, mag-overflow ka, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. At Father God, sa mga wala pa po dito, Panginoon, ipaalala niyo po sa aming mga kapatid, Panginoon, na ang araw na ito ay napakahalagang araw para sa iyo, Panginoon. Oh, lalalaya sa karararakaya. Oh, lalalalayaye. Lord, Father God, unahin ka sa kanilang buhay, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Father God, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid. Lord, kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoon. At higit sa lahat, Father God, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo ito, Father God. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ang lahat po ng mga sakuna, Panginoon, bagyo, lahat ng pagtaas ng bilihin, Father God. Lord, sa iyong mga kamay po ang merong pagkontrol nito, Panginoon, in Jesus' name. Wala pong magagawa ang aming Pangulo, ang kanyang Vice, Panginoon, kapag ikaw ang kikilos, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We declare blessing upon blessing in our nation, Lord God, in Jesus' name, hallelujah. Ganon din po, Father God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon. Lord, Father God, we belong in one kingdom, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoong Jesus, Father God, ang ikaw ang dapat lamang sambahin at wala ng iba, Panginoon. Kaya Lord, Father God, tulungan niyo po ang iyong mga anak na maging asin at ilaw sa sanlibutang ito, Panginoon, at huwag kaming mapagod na ipahayag ang iyong mga salita, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya, Father God, kung meron man po, Panginoon, pagkukulang, Father God, ang lahat ng mga pinili mo, Father God, Lord, patawarin niyo po kami sa aming puso. Patawarin niyo po ang aming mga pusong marurumi, ang aming mga isip, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Yung mga kasalanan na hindi ka nais-nais sa iyo, Panginoon, Lord, Father God, kayo po ang patuloy na tumunaw nito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At Lord, Father God, higit sa lahat, Father God, patuloy niyo pong i-bless ang River of God Main Church namin, Panginoon. Ang aming mahal na bishop, Father God, ang kanyang may bahay at ang kanyang buong pamilya, Lord, Father God, patuloy niyo po silang i-bless, Panginoon. Kasama din po, Father God, ang lahat po ng mga pastors, leaders, and workers, Panginoon, sa River of God Main Church, Father God, in Jesus' name. Kiniklaim po namin, Ama, ang katugunan ng aming mga panalangin at higit sa lahat, Father God, we thank you, Panginoon, sa 4 na church, Father God, na ipinagkaloob po sa amin. God, salamat po sa River of God Revival Church, Marilao, Panginoon. Tunay nga, Father God, na marami na pong na-revive, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagbago mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa opportunity na kami po ay makapag-serve sa iyo ng buong puso, Panginoon. Makapagsamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po ng marami. Ang dalangin po namin, Ama, patuloy kang kumilo sa River of God Revival Church, Marilao, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Father God, sa aming Sitio Soha, San Isidro, Panginoon. Patuloy kayo, Father God, na kumilos, Panginoon, sa lahat ng mga pastors, especially Pastora LB, Panginoon. Continue to bless, Panginoon, sa kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Panginoon, at ang kanilang hanap buhay, Panginoon. Hallelujah. At higit sa lahat, Father God, ang gawain po namin, Panginoon, kiniklaim po namin ang katagumpayan, Panginoon, in Jesus' name. At ang buong music ministry, Panginoon, kayo po ang magpala sa kanilang buhay, Father God. Pangunahan niyo po sila at babaan niyo po sila ng double portion of anointing, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos na buhay ngayong umaga. Hallelujah,
Kumusta ka ngayon, kapatid? Ano ba ang baon mo ngayon today para kay Lord? Meron ka bang dalang pusong nasaktan? Or pusong punong-puno ng pagpapasalamat? Meron ka bang iniindang sakit na gusto mong ibigay sa Panginoon right now at pagagalingin ka niya? Hallelujah, hallelujah. Idaan po natin yan lahat sa sayaw para sa ating Panginoon. Amen po! Amen! Hallelujah, hallelujah! Sige po, tayo po ay aawit, tayo po ay sasayaw para sa ating Panginoong Diyos na buhay! Hallelujah! At kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, papalitan niya ng ating Panginoong Diyos dahil siya ang ating Diyos na buhay. I'm trading my sorrow. Yes, Lord. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. You trade your sickness to God. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. Hallelujah. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. From the top. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Hallelujah! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. And we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. For the last time. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, our Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. Yes, Lord. I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. 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 Praise! Hallelujah! Praise Jesus! Praise Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Woo! Ang sarap pagpawisan para sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung parang yung sakit ng ulo ko, talagang inalis niya today. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sumamba po sa ating Panginoon. Sabi nga po ng Holy Spirit, ngayong umaga, maaari bang iwanan mo muna kung may mga iniisip ka na ibang mga bagay? Kasi ang gusto po na ating Panginoong Jesus, sabahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Can we focus and fix our eyes to Jesus? Hallelujah, hallelujah.
Jesus. Thank you, Lord. You are so good. You are so good, oh God. Salamat sa kabutihan mo. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Thank you, Lord, that today, this right now, na-encounter ka namin, Panginoon. Napakasarap sa piling mo, Panginoon. Napakasarap sa presensya mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng luwalhati. Hallelujah. Sa iyo po lahat ng pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Sige pa, isang malakas sa palakpak. Hallelujah. Ang hirap i-contain ng overflowing na power ni Lord. Hallelujah, hallelujah. And we have to share sa mga katabi po natin yung overflowing na na-receive po natin this morning. Hallelujah. At kukumpletuhin po yan ng ating salita. Salita na nagmumula sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Pwede na po tayong maupo. Bigyan nga po natin ng the best clap of praise ng ating Diyos na buhay. Naramdaman po ba natin ang presence ng banal na Diyos? Amen, amen, amen. Sibigaw ng amen, yung nakaramdam. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God. Isa pa nga, Maestro Matthew. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat sa Diyos na muli niya tayong pinuspos. Blessed Sunday sa nasa online. Amen? Welcome po sa ROG Revival Church. Narito po tayo sa Golden Hills. Lahat ng magwa-watch na aming online service. Dalangin ko po na maisapuso po natin ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Ang tema po ay pinamagatang have fear of God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen. Ang verse po matatagpuan sa aklat ng Psalm 25 verses 12 to 14 ng NIV. Magbasa po tayong lahat. Sabi po, who then is the man that fears the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. Verse 13, he will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. Verse 14, the Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Sa Tagalog po, sabay-sabay tayong magbasa. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Amen po? Ang buhay nila'y palaging sasagana. Mga anak nila'y magmamana sa lupa. Sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Pinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Let's all bow our heads and let's feel the presence of our holy God. Father God in heaven, marami pong salamat sa iyong mensahe na ibababa sa aming kalagitnaan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Narito po ang puso ng bawat isa sa amin, kasama ang mga nasa online, Panginoon. Ibinibigay namin pinagkakatiwala ang pusong ito na kayo po ang maghari at kumilos. Nawa, maging matabang lupa ang aming puso upang lahat na maririnig naming salita mula sa iyo. Ito po'y mamunga, manatili at magrema sa puso ng bawat isa. Father God, salamat po na alam po namin, mahal na mahal niyo po kami. Anumang salita ang aming pagsasaluhan at kakainin sa oras na ito po'y makapagbibigay lakas sa aming lahat. Kailangan namin ang lakas na galing sa iyo upang makayanan namin ang lahat ng labang kinakaharap namin sa mundo ito. Salamat po sa tagumpay ng nalalabing oras ng aming gawain. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at karangalan. In Jesus' name, ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Meron po akong tanong. Makakaupo na po tayo. Sino po ang kinakatakutan nyo? Hello? Kanino po tayo natatakot?
Tama. Kung meron po tayong kinatakutan, dapat po ang Diyos. Sabi po ng mensahe last Sunday, maging mayaman tayo sa Panginoon. Isang paraan para tayo maging mayaman sa Panginoon, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen. Praise God. Sabi po, to fear the Lord is to recognize God's attributes. Para daw magkaroon tayo ng takot sa Diyos, kailangan kilala natin kung sino yung ating katatakutan. Amen po ba? Amen? Minsan takot na takot tayo sa multo. Kilala mo ba yun? Hindi naman totoo yun eh. Di po ba? Takot na takot ka sa dilim. Katatakot sa dilim. Di po ba? Kailangan alam natin bakit tayo kailangan magkaroon ng takot sa Diyos. Bakit tayo kailangan magkaroon ng takot sa tatay natin, sa nanay natin? Di po ba? Dapat alam natin kung sino sila. Higit sa lahat ang Panginoon. Kailangan alam natin at nare-recognize natin yung God's attributes. Amen? Nakakasabay po ba kayo? He is holy. Banal ang Diyos. Almighty, righteous, pure, all-knowing, all-powerful, and all-wise. Dapat alam mo yun. Dapat ka matakot sa Kanya kasi siya ay banal, makapangyarihan, matuwid, malinis. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ang makapangyarihan sa lahat at siya ang pinakamatalino sa lahat. Amen. Kaya dapat sa Kanya tayo magkaroon ng banal na takot. When we regard God correctly, we gain a clearer picture of ourselves. Kapag nakita natin ang tamang paningin natin sa Diyos, makikita din natin ang tamang paningin natin sa sarili natin. Amen? Kung holy ang Diyos, tayo bilang tao, hindi tayo banal. Tama po? Kung siya'y malinis, tayong tao ay sinful. Amen? Yung clear picture ng sarili natin, makikita natin. Tayo ay sinful, tayo ay weak, ang Diyos ay malakas, makapangyarihan, tayong tao ay mahina, frail and needy. Nangangailangan po tayo. Pero ang Diyos, wala pong pangangailangan sa atin. Amen? Tayo po ang nangangailangan sa Kanya. Agree po kayo doon? Pumalakpak po tayo kung naniniwala po tayo. When we recognize who God is and who we are, we will fall at His feet in humble respect. Pag naunawaan mo at kinalala mo sa buhay mo, ano ang Diyos, kung sino ang Diyos at kung sino ka, siguradong luluhod ka, magpapatira pa at magpapakumbaba sa Kanya. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sa oras pong ito, nararamdaman na po ba natin? At lagi nating naririnig, God's thoughts are higher than our thoughts. Amen? God's ways are higher than our ways. Kaya wala po tayong magagawa. Wala po tayo talagang magagawa kung wala po ang Diyos sa ating buhay. Only then will He show us how to choose His way. Papakita lang ng Diyos sa atin ang Kanyang pamamaraan kapag tayo po ay nagpakumbaba sa Kanya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon ng ating buhay. Amen po. So sino pong nakakaalam na kaya ng Diyos ang hindi kaya ng tao? Amen! Na walang imposible at walang mahirap sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Nasa online. Kung ikaw sa panahon ngayon at narito sa onsite, hirap ka na sa buhay. Ang dami mong iniisip na hindi mo na makayanan. Naku, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lumapit ka na sa pinakamakapangyarihan sa lahat na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen po? Amen po? Ang Diyos ang nagbigay buhay, kaya ang Diyos ang kakalinga at magpapala para tayo mabuhay. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Sabi po, what are the benefits of having fear of the Lord? Ano ba yung benefits? Benepisyo. Ano ba yung ating makakamit, mapapakinabangan, kung magkakaroon po tayo ng takot sa Diyos? Takot na takot ka sa president ng HOA,
sa kapitana, sa mayor, sa presidente, sa pulis. Tama po ba? Pero kung susunod ka sa lahat ng batas at pinag-uutos nila, hindi tayo dapat matakot. Di mo ba? Gayon din sa Diyos. Pero kailangan yung takot na may paggalang, pagmamahal, reverence, ibigay natin sa Diyos. Yun po ang kailangan ng Diyos sa umagang ito. At sino po ang pagpapalain? Kapag tayo nagkaroon ng banal na takot sa Diyos, sino po ang pagpapalain? Pwede bang sumigaw? Amen! Tayo! Amen! Praise the Lord! Sabi po ng ating verse ngayong umaga, verse 12, He will instruct him in the way chosen for him. Matututo daw po tayo ng landas na dapat lakaran ang taong may takot at gumagalang kay Yahweh. Di po ba napakahirap mabuhay sa mundong ito na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo? Amen po ba? At napakasarap mabuhay sa mundong ito na umaga pa lang, alam mo na kung ano ang kalooban ng Diyos at pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kaya po nagkakaroon ng kalituhan ng tao dahil hindi po nakikinig ang tao sa boses ng Diyos. Kung wala pa tayong kakayanang makinig sa boses ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay Diyos. Amen! Kaya kailangan magbasa tayo ng banal na salita ng Diyos para matuto daw ng landas na dapat lakaran ang taong may takot at gumagalang kay Yahweh. Amen. Ang sabi po ng Proverbs chapter 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Hindi po ba tayo nagtaka? Nang tayo ma-born again, parang lumawak ang ating kaalaman. Amen? Hindi ba tayo nagtaka nung tayo ma-born again, nagkaroon tayo ng maraming karunungan, maraming gift, maraming skill. Amen po? Yung dati hindi natin alam na natin ngayon. Kasi nagsimula yun sa takot natin sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng wisdom dahil natakot po tayo sa Kanya. Doon nagsimula ang karunungan sa ating pagsunod sa Diyos. Amen po? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Kapag ang tao may kaalaman, may wisdom, may pangunawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya kita nauunawaan kasi binigyan na ako ng Diyos ng karunungan at kaalaman. Amen? Amen po ba? Hindi natin kayang maunawaan ang nangyayari sa kapaligiran at ang mga ugali ng tao sa ating kapaligiran kung wala tayong wisdom na galing sa Diyos, na ang panimula ng wisdom na yan nung nagkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Wisdom begins with knowing God. Amen? Alam naman lahat ng tao si God eh. Tanungin mo yung tao sa labas, wala naman magsasabing hindi nila alam na may Diyos. Di po ba? Ano ang pagkakaiba ng sumusunod sa Diyos? Kasi kinikilala nila ang Diyos. Hindi lang basta alam, kundi kinikilala at sinusunod. Amen po? He gives insights into living because He created life. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, kaya siya din po ang nagbibigay sa atin ng pamamaraan kung paano tayo mabubuhay. Amen po? Noong dati tayo, wala pa tayong kaalaman sa Panginoon. Sa tingin po ninyo, babalikan nyo pa ba yon? No, amen, di ba? Hindi na natin babalikan yung buhay na mangmang tayo sa mga nangyayari sa mundo. Amen po? Ngayon kasi alam na natin ang pamamaraan ng Diyos, alam natin ang perspektiba ng Diyos, alam natin ang plano ng Diyos, alam natin may layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Kaya hindi na tayo kayang takutin. Natakot ba kayo nung tumaas ang bigas? Di. Dahil di naman ako pababayaan ng Diyos. Bibigyan ako ng pambili. Sa bigas ka natakot, yung sibuyas ka, nag-600, na kaya natin. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Sabi po,
Hallelujah, Jesus. To know God, para makilala mo daw ang Diyos, you must have a personal relationship with Him. Amen. Kilala mo ba yung katabi mo? Yes, Pastora. Ang tanong, kilala mo ba siya? Hindi po masyado, Pastora. Kaya dapat ang Diyos, kilala natin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano natin siya makikilala? Magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Kaya po napakahalaga ng ma-born again. Amen! Nang na-born again tayo, saka lang tayo nagkaroon ng kaliwanagan na kailangan magkaroon ng relationship sa ating Panginoong Jesus. Being born again is not a religion. Ito'y pagkasilang na muli sa Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, kaya nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Amen po ba? Sino po dito ang born again na talaga? Uulitin ko, nasa online, sumagot kayo. Sino dito ang born again na talaga? Sa puso, sa bibig. Sa puso? Amen, sa puso, hindi sa bibig. Kasi pag sa bibig, hindi yun sumusunod sa Diyos. Kaya walang pagbabago. Marami nagsasabi, born again na ako. Pero ang tanong, paano ka ba namumuhay? Binago na ba talaga? Dahil nagkaroon ka ng malalim at personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Sabi po, if you want to be wise, get to know God better and better. Amen? Sabi ng Diyos, huwag kang mamuhay na parang mangmang. Kundi mamuhay ka ng isang matalino, isang wise. Paano tayo makakaalis sa pagiging mangmang? Kailangan maunawaan natin makilala ang Diyos ng better and better. Amen? Maigi. Ano pang better sa Tagalog? Malalim na malalim. Ano pa? Hindi ko siya matagalog eh. Better and better. Amen. Amen. Alam niyo po ba yun? Huwag kang magtiwala na, I know God. I know Him. Kailangan ang goal mo, know Him better and better. Amen? Hanggang parating mo ang buhay na walang hanggan. Huwag tayo tumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag tayo tumigil sa pagbabasa ng Word of God. Kasi si Satanas, lagi niya tayong binibigyan ng spirito ng pagiging makakalimutin. Kaya kailangan inuulit-ulit natin basahin ng Word of God. Amen po ba? Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ikwintas pa sa ligi. Ilagay sa hamba ng mga pinto. Kasi nakakalimutan ng tao. Amen po? Para makilala mo ang Diyos ng better and better sa buhay mo, basahin mo ng basahin ang aklat ng banal na kasulatan, araw at gabi, sabi yan ni Joshua sa 1:8. Amen? Para maging matagumpay ka, i-meditate mo, basahin mo, ang salita ng Diyos, day and night. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sabi po sa aklat ng Santiago, ngunit ang sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Sino dito ang gusto ng karunungan? Amen! Humingi tayo sa Diyos. At siya daw ang magbibigay sa atin. Bibigyan niya tayo sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. God, bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo ko ng knowledge. Bibigyan ka talaga ng Diyos kapag alam niyang masunurin kang anak. Amen po. Number 2 na po tayo. Verse 13, ano pong sinasabi? He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. Ang buhay nila ay laging sasagana. Gusto mo ba ng masaganang buhay? Amen. Banal na takot sa Diyos pala ang susi para magkaroon ng prosperity ang buhay natin. Mga anak nila'y magmamana sa lupa. Hindi lang tayo ang magiging masagana, pati yung lahi natin. Yung magiging anak ng anak ng anak natin. Amen po ba? Gusto niyo po ba yon? Amen. Amen. Kaya nga po dapat maging mayaman tayo sa Panginoon eh. Kasi pag naging mayaman tayo sa mundo, kahit ilang milyong perang iwanan natin sa mga anak natin, kung wala yung takot sa Diyos, mauubos yan.
Di po ba? Ang prodigal son, ang alibughang anak, hiningi ang kanyang mana, ano po nangyari? Naubos. Di po ba? Pero tayo, kung tayo mamumuhay ng may takot sa Diyos, pati ang mga anak natin, anak ng anak natin, pagpapalain po ng Panginoon. Amen po. God's will for our lives includes obedience to His commands. Obeying and honoring. Ang kalooban daw po ng Diyos sa ating buhay, kasama daw ang pagsunod sa utos ng Diyos. Tama po ba? Yun po talaga ang main will ni God. Yung sundin natin ang kanyang utos, yun po ang kalooban. Kasama doon ang obeying and honoring. Pagsunod at pagbigay ng karangalan. He will gives us the best at happiness. Paliligayahin niya tayo. Paliligayahin niya tayo. Alam niyo, sa totoo lang, sumunod lang tayo sa Diyos. Yung wala tayo, bibigyan tayo ng Diyos eh. Amen? Pag sumusunod tayo at may takot tayo sa Kanya, ano ba ang wala sa'yo? Hindi lang pangailangan mo. Hindi lang yung wants, pati wants mo, ibibigay pa ng Diyos. Amen po ba? Sabi po, the Lord promises spiritual blessing to the person who reverences the Lord. May espiritual na pagpapala ang Diyos sa mga taong may paggalang sa ating Panginoon. Amen? Pag tayo sumusunod sa Kanya, may takot tayo sa Kanya, may reverence po tayo sa Kanya. Amen? Yung highest calling niya sa ating buhay, susundin natin. Hindi yung highest career o gusto nating yaman sa mundo. Amen? Kailangan natin maghanap buhay. Kailangan natin yan araw-araw, di po ba? Pero lahat ng iyan, maiiwan natin. Amen? Pero ang focus natin, pag naging mayaman tayo sa Panginoon, yun ang dala-dala natin hanggang pagharap natin sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa unang hari, magbasa po tayo. Chapter 2, verses 3 to 4. Basahin po natin ang malakas na malakas. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salin lahi ay mananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin. Nang buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Ang Israel po ay piniling bayan ng Diyos. Ang lahat ng mananampalataya ay kasama sa bayan ng Diyos. Napakasarap umalis sa mundong ito ng ating mga anak na pasahan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Napakapanatag ng puso na sa pag-alis natin sa mundong ito, napasa natin sa ating mga anak kung paano tayo sumunod at nanampalataya sa Diyos. Amen po ba? Ang promise po ng Diyos, tutuparin niya sa mga anak niyang sumusunod sa Kanya. Amen. Number 3 na po tayo. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Ano po ibig sabihin nito? Sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Ipapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Naghahanap ba tayo ng true friend? Amen. Naghahanap ba tayo ng forever na friend? Andyan si Jesus Christ. Ino-offer niya ang sarili niya. Pwede niyo akong maging kaibigan. Amen? Sa mga sumusunod kay Yahweh, kaibigan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kausapin natin siya bilang Ama, Abba Father. Kausapin natin siya bilang close friend natin. Na hindi tayo ikukwento sa iba. Amen? Amen? Na hindi tayo pababayaan. Amen? Ang tao nalulungkot
kapag walang kaibigan. Kasi hindi niya alam, kaibigan siya ng Diyos. Amen? Paano maging kaibigan ng Diyos? Maging masunurin tayo sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Nakaka-bless marinig sa umagang ito. At sabihin natin sabay-sabay sa ating sarili, I am a friend of God. Lagyan niyo naman ang damdamin nasa online. Yung masaya, I am a friend of God! Amen. Pag masunurin tayo sa Diyos, kaibigan tayo ng Diyos. At ipapaunawa niya sa atin yung kanyang kasunduan. Amen? May covenant si Lord sa atin eh. Hindi alam niya ng iba, pero pag kaibigan mo siya at sumusunod ka sa Kanya, ipapaunawa ng Diyos yung kasunduan niya sa atin. The Lord is a friend to those who fear Him. Sa lahat ng natatakot sa Diyos, kaibigan natin siya. Di po ba? Kabaligtaran sa mundo, no? Kaibigan mo ba yung pulis na humuli sa yung takot na takot ka? Di ba hindi? Pero sa Diyos, kapag natakot ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, kaibigan mo siya. Di ba kakaiba? Amen po ba? Amen? Ang nakakalungkot sa tao, takot na takot sa batas ng tao, pero hindi natatakot sa command ni Lord. Kaya sa umagang ito, maging malinaw po sa online, sa lahat ng mag-watch ng service na ito, maging malinaw sa ating isip na sa Diyos tayo magkaroon ng takot. Amen po ba? Amen. God offers. Ano ino-offer ni God? Intimate and lasting friendship to those who revere Him, who hold Him in highest honor. Kung nilalagay mo siya sa puso mo, sa pinakamataas, greatest honor, nag-o-offer si Lord sa umagang ito ng long, lasting, and intimate relationship. Amen? Relationship na walang iwanan. Amen? 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 Eh, minsan milk tea lang, nag-iiwanan kayo, di ba? Hello? Starbucks nga, mag-iiwanan minsan daw magkaibigan eh. Tama ba? Starbucks dahil. Eh, paano sila? Wala na natin. Pang-dalawa lang kasi ito. Di ba? Pero si Lord, hindi niya gagawin sa atin yun. Amen po ba? Ino-offer niya sa atin long, lasting, intimate relationship. Anong gagawin? Magkaroon lang tayo ng reverence. Great honor and respect sa Kanya. Kaya po sinasabi ko sa inyo, pag binababa ang Word of God, makinig tayo. Huwag tayong nakikipag-usap sa katabi natin. Huwag tayong ikot ng ikot, lakad ng lakad. Yun ay pagbibigay ng respeto sa ating Panginoon. Amen po. Amen po ba? Sobrang ang hirap ng buhay. Sobrang mahirap ang buhay sa taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sobrang mahirap ang buhay sa taong walang takot sa Diyos. Naku, busy ako mula Lunes hanggang Sabado. Bukas hindi ako mag-church. Kung may takot ka sa Diyos, mag-church ka. Magtitira ka ng lakas sa sarili mo. Amen? Amen? Magtitira ka ng lakas. Hindi mo uubusin yung mula Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, pagod po ako eh. Ibig sabihin, takot ka sa boss mo, pero hindi ka takot sa Diyos. Nakakalungkot po yun. Natatakot ka sa boss mo, pero sa Diyos hindi ka takot. Double pay ang Sunday. Eh, double pay lang pala yan eh. Ang Diyos ang ibibigay sa iyo, overflowing blessing. Long-lasting, intimate relationship na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Alam mo, pag pinatunayan mo sa Diyos yan, na mas pipiliin kita o Diyos kaysa sa kanila, kaysa sa anumang pagpapala, God will reward you. Tandaan po natin yan.
Yung covenant niya mula kay Amang Abraham hanggang sa atin, hanggang sa lalim-laliman ng lahi natin, tutuparin niya ng Diyos sa atin. Kailangan lang matakot tayo sa Kanya. Kaya sa oras na ito, tanggalin natin ang takot kahit kanino. Kaya ng Diyos hipuin kahit puso ng hari para tayo pagpalain. Amen po ba? Amen po? Kwentuhan ko lang kayo. Pumunta ako sa DFA May lalakarin kami ni Christine. Kwento lang po. Pag ikaw, alam mo na anak ka ng Diyos, you have the authority dahil anak ka ng Diyos, gamitin mo yun kahit nasaan ka. Ang haba ng pila. Sa guard pa lang nagtanong na ako, meron po bang pila ng senior citizen? Wala daw. Sabi ko, naku Lord, ang haba nito, hindi ko to kakayanin. Sabi ko, Tin, a-approach ako ng isa doon sa bungad. Samahan mo. May lumabas, pagpasok yun ang tinanong ko. Hindi ko po alam kung sino siya, pero I believe siya yung head doon sa loob. Ma'am, good morning po. Wala po palang lane ng senior citizen? Wala po eh. Paano po kaya yun? Hindi ko po kaya ang matagal. Pumunta po kayo sa priority lane. Ayan po, pumunta na kayo dyan. Pumila na kayo. Ganon kabuti ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Hindi ako pumila. Siya pa ang nagsabi, ayan po yung number 1, priority lane, pumila po kayo. Bakit? For the glory of God. Makikita ng tao sa mukha mo kung nasa kanya ang glory ng Diyos. Amen? Nagtitinda ba kayo? Kung gusto nyo maubos ang paninda nyo, unahin nyo ang Diyos. Lahat ng aalukin nyo, bibili ng paninda nyo. Maniwala kayo sa akin. Saleswoman si Pastora. Wala akong inalok na hindi bumili sa akin. Sabi niya, ano ba ang meron ka? Bakit po? Pag inaalok mo kami, hindi kami makatanggi. Siyempre, nakikita nila si Lord sa buhay mo at ang Diyos nakahanda ang lahat ng pagpapala para sa iyo. Amen po? Amen! Huwag kang nagtitiis sa bagay na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Kung alam mong sumusunod ka sa Diyos, tanggapin mo yung authority na anak ka ng Diyos. Talaga naman senior ako eh. Meron akong natuwa sa sinabi niya. Senior po ba talaga kayo? Hallelujah! Senior po ba talaga kayo? Opo, ilabas ko po yung ID ko. At ang sarap-sarap ng pag-uusap namin. Ayan na po, punta na kayo sa number 1. Hindi pumipila ang anak ng Diyos. Yung bigas, bibigay. Sunday pa ibibigay, huwag kang pumunta doon. Unahin mo mag-church. Hahanapin ka ng bigas kung nasaan ka. Kasi anak ka ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ng Diyos! Amen! Ang anak ng Diyos, hinahabol ng pagpapala, hindi humahabol sa pagpapala. Amen? Pag anak ka ng Diyos, na sumusunod ka ng Diyos, ang hahabol sa iyo yung blessing. Amen? Hindi ikaw yung habol ng blessing. Amen po? Kasi inuuna mo yung tagabigay ng pagpapala, kaya siya ang bahalang humipo para pagpalain tayo ng Diyos. Ano ang susi? Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Matakot tayo. Hindi natin sinusunod ang kanyang salita. Amen? Your everlasting friendship with God will grow as you respect and honor Him. Yung everlasting friendship natin kay Lord. Takot na takot ka kapag ang kaibigan mo hindi mo nasamahan. May inutos sa'yo, pinakisuyo sa'yo, takot na takot ka kasi ayaw mong masira ang inyong pagkakaibigan. Paano na yung everlasting relationship na inaalok ng Diyos sa'yo? Hindi ka ba nanghihinayang na mawawala yun dahil hindi mo siya ino-honor, hindi mo siya nire-respect sa buhay mo? Amen po? Sabi po ng Aklat Santiago, chapter 4, verse 4, mga taksil. Naku, ang sakit. Meron bang taksil dito? Naku, ang hirap sumagot. May taksil ba dito? No, amen. Walang taksil dito sa Diyos. Lahat tayo matapat. Amen? Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ang kinakaaway naman ninyo ay Diyos? Maliwanag yun. Pag nakikipagkaibigan ka sa mundo, sino kaaway mo? Ang Diyos.
Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Kung gusto nating maging friend of God tayo forever, hanggang marating natin ang piling ng Diyos, magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Amen? Sabi sa Juan 15:14, kayong mga kaibigan ko, kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Tama po ba? Hindi lang yun. Sa John 14:14, meron pa yun, di ba? Di ba? Ano yung nasa John 14:14? Kung ano ang hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Di ba? Pero sundin mo. Kung talagang mahal mo ako, sundin mo ang utos ko. Magiging magkaibigan tayo forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa conclusion, mga ngaral 12, verses 13 to 14. Masarap pong magbasa ng Word of God. Basahin natin para pumasok sa ating puso. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Verse 14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Dapat tayong matakot sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Makatarungan ng Diyos. Parurusahan niya ng kamatayan ang lahat ng makasalanan. Walang exempted. Pero dahil mapagmahal siya, pinadala niya si Jesus, ang bugtong niyang anak, para ang taong mananampalataya hindi mapahamak. Amen? Ayaw ng Diyos na ang danasin natin ay kamatayan. Tanggapin natin si Jesus sa puso natin, manampalataya tayo. Hindi tayo mapapahamak at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa pagtatapos ni Solomon sa aklat ng mga ngaral, dahil nasa last verse po itong binasa natin, inilahad niya ang dalawang bagay na mahalaga. Ano yung dalawang bagay na mahalaga? Ang buong katungkulan ng tao, una, ano daw? Matakot sa Diyos. Ano yung pangalawa? Sundin ang kanyang mga utos. Dahil lahat ng ating gagawin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya piliin natin lagi gumawa ng mabuti, gumawa ng mabuti. Amen. Lahat daw po ng gagawin ng tao, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Gusto ko kayong paalalahanan sa umagang ito. Minsan kaya tayo nagkakasala at minsan nawawala pa tayo sa pananampalataya. Tinitingnan natin yung ginagawang mali ng iba. Tama? Nakatingin tayo sa kasalanan ng iba. Eh bakit sila ganun? Pastor pa nga nandoon, pastor pa nga ganun. Ang sabi dito, sino ang magsusulit? Tayo ba sila? Sila. Accountable ang tao sa bawat ginagawa nila. Kapag tumingin tayo sa kanila at nagkomento pa tayo ng di maganda sa kanila, nagkakasala tayo. Tama po ba? Para hindi tayo magkasala, tumingin tayo sa Panginoong Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag mo nang tingnan siya. Accountable yun sa Diyos sa ginagawa niya. Tama po ba? Naunawaan po ba natin? Huwag tayong tingin ng tingin. Sa mga tao hindi sumusunod sa Diyos, ang tingnan natin yung sarili natin na makasunod tayo sa Diyos. Dahil sila, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa nila. Kung kaya natin silang paalalahanan, much better. Kung sa tingin natin, magagamit tayo para sa kanila, paalalahanan sila, pero sa akin, ang higit sa lahat na mabuti natin gawin, ipanalangin natin sila. Amen? Amen po. Wala po makalulutas kundi panalangin. Dahil ang Diyos lamang ang kayang magbago ng buhay ng lahat ng tao. Asawa natin, gusto natin magbago, ang Diyos ang magbabago. Mga anak natin, gusto natin magbago. Kapitbahay natin, gusto natin magbago. Ipanalangin natin sila. At ipanalangin din natin ang sarili natin. Na makayanan natin. Matanggap natin. Maunawaan natin sila.
Mahalin natin sila at patawarin natin sila kung may nagagawa sila sa atin. Tandaan natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sabi po, ang kompleto na pagsunod. Ang obedience po, kailangan complete. Hindi pwedeng half-half. Tama po? Sabi, mahalin mo ang kaaway mo. Ipanalangin mo ang umuusig sa'yo. May kaaway ka, 5. Namili ka lang, minahal mo lang yung isa. Kasi yun lang ang kaya mo. That is not complete obedience. Mahalin mo lahat kung 5 sila. Amen? Amen? Bakit? Alam niyo po ba ang kumpletong pagsunod? Yan ang magbibigay ng kakumpletohan sa buhay natin. Amen! Gusto mo ba makumpleto ang buhay mo? Na mula sa paggising mo sa umaga, nararamdaman mo na ang pag-ibig ng Diyos? At ayan yung biyaya ng Diyos, hindi ka naghahanap, lagi kang masagana? Kumpleto ka sa lahat ng bagay? Hindi mo na nga hinihingi, binibigay pa ng Diyos sa'yo? Amazing! Ang dami po nagkukwento sa akin. Bakit ganon? Ang daming blessing. Bakit ganon magmahal ang Diyos? Ang daming pagpapala kasi sumusunod sa Diyos. Bakit ganon ang buhay? Ang daming wala. Ang daming kulang. Laging walang pansaing, laging said. Laging walang laman yung bulsa. Tanungin mo ang sarili mo. Wag mong tanungin yung tao sa paligid mo o ni Diyos. Kasi binababa naman niya yung salita niya eh. Ang tao lang ang ayaw sumunod. Di po ba? Gusto ba natin na masaganang buhay? Mula sa atin hanggang sa ating salit-saling lahi? Matakot po tayo sa Diyos. Ibigay po natin ang pinaka-great honor and respect sa Kanya. Amen po. Ang last verse po natin, Exodus 20:20. Basahin po natin. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong matakot, sabi ni Moses, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Kailan sinabi ito ni Moses? Yung ang mga Israelita ay gustong kausapin ng Diyos. Nakarinig sila ng dumadagungdong sa bundok. Nakarinig sila ng malakas na trompeta. Amen? Kidlat. Sabi nila, wag na kami, Moses. Wag na kami ang pakausap mo sa Diyos. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos. Ano po ang mensahe ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga? Ang sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayo magkasala. Tinatakot ka ba minsan ng Diyos? Kasi mahal ka niya. Dinidisiplina ba tayo minsan ng Diyos? Tinuturuan ba tayo ng Diyos? Nagkakaroon tayo ng mga biglang pagsubok na para ang naramdaman mo, Lord, may nagawa akong mali sa iyo. Kasi pag hindi ginawa ng Diyos yun, mawawalan tayo ng takot, madadala natin ang sarili natin sa kasalanan. Amen? Amen po! Pinapakita ngayon sa ating lahat na katulad ng mga Israelites, may mga pagkakataon talaga na nagbababa ang Diyos ng mga sitwasyon sa buhay natin para matakot tayo sa Kanya. Kasi ayaw ng Diyos magkasala tayo sa Kanya. Amen po ba? Kasi kung ang Diyos hindi magpapakitang gilas, lahat ng tao walang takot. Di po ba? Lahat na makasalanan. Kaya magtataka ka, biglang nagkakaroon ng matitinding trials, matitinding testing ng buhay. Gusto kasi ng Diyos, matakot tayo sa Kanya at huwag tayong magkasala. Dahil ayaw ng Diyos na nasa Kanya na tayo, mawawala pa tayo sa Kanya. Amen. Minsan na-overwhelm ang tao. Ang daming pera, ang daming blessing, ang daming pagpapala. Pag ganun na ang sitwasyon ng buhay, nakakalimot minsan sa Diyos. Agree? Tama?
Ang daming laman ng rep. Ang daming dumadating na biyaya. Hindi mo na ako magpe-pray. Mag-SM muna. Tama po ba? Ang dami kong benta ngayon. Nag-uumapaw ang aking kaha. Hindi mo na ako magpe-pray. Huwag muna prayer and discipleship. Matutulog muna ako. Kaya gugulatin ka ng Diyos. Isang araw, lahat ng tinda mo, walang bumili. Hindi ka ba mahal ng Diyos? Mahal ka ng Diyos! Ginugulat ka lang para maalala mo siya at huwag kang matakot at magkaroon ka ng takot sa Kanya at huwag kang magkasala. Kung naniniwala po kayo, pumalakpak kayo ng malakas na malakas sa Panginoon, yung maririnig ng langit. Nakaranas po kami ng napakasaganang buhay. Sobrang sagana. Saleswoman po si Pastore. 1990s, ang benta namin, 1 million, 1.7 million a week. Nakalimot po talaga kami sa Diyos. Lahat ng gustong bilhin, bibilin. Nabasa lang ng konti yung damit, may nagtitindang mga branded sa katabi, Lacoste, mga bili ng bili. Ayaw ng Diyos, malayo kami sa kanila kasi may plano pala sila sa buhay namin. Bumagsak. Bagsak lahat. Nag-umpisa sa wala. Nag-umpisa sa zero. Sabi ng unang pastor ko, ano ang meron ka sa bahay mo? Tulad ng sinabi sa babaeng bano. Kung ano ang meron ka dyan, magsimula ka ulit. Nagsimula kami kung ano yung meron namin. Binenta namin yung pwedeng ibenta na hindi natin, binili na hindi naman kailangan. Amen po? Kaya nung dumating ang panahon na yon, naalala uli ang Diyos, natakot, na hindi sumunod sa Diyos. 12 taon, hirap na hirap. Baka hindi po kayo naniniwala, paniwalaan niyo po ako. Ang kakainin namin, hinahanap namin. Ang ibabaon ng mga anak namin, hinahanap namin. Pero kailangan tiisin. Kasi pag tiniis mo, ang Diyos, makatarungan, mapagmahal, kung ano yung binigay mo sa Kanya, ibabalik niya, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon, takot na kami sa Diyos. Kasi siya lang talaga ang source ng lahat ng bagay. Matakot tayo sa Diyos, huwag kanino man. Matakot tayo sa Diyos. Yan po ang the best na dapat maging katangian natin para maging mayaman tayo sa Panginoon. Tayo po tumayo sa ating pag-awit. Ibigay natin ang pinakamataas na reverence, paggalang, pagluwalhati sa ating Panginoon. Amen po. Kung ano man ang kalagayan natin ngayon, mga nasa online, lahat ng narito, simulan natin ang buhay natin muli na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Umawit po tayo. Praise the Lord. Handa po natin ang ating puso. Nawa, mga nasa online, mag-worship po tayo kay Lord. Sa ating pagsamba sa Kanya, ibigay natin ang pinakamataas na respeto, karangalan, kalwalatian sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Naisin ang puso nating sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan at ibigay ang pinakamataas, karangalan, respeto sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God.
Yes, God. Tanggapin niyo po ang pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. As you rose from death in fire. Yes, Ikarabasya, Saraba. Yes, Lord Jesus. Oh, Rabababasya, Saraba. Yes, oh God. Yes, rise upon our praise, oh God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Your glory. Show us by your grace. Oh, the glory. Of your presence. Yes, God. Be your temple. Give you reverence. So arise and rest, and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Oh, the glory, hallelujah. Arise from your rest and be blessed by your praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Oh, the glory. Yes, Lord. Of your presence. Hallelujah, Jesus. Be your temple. Give you reverence. Oh, la, 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 yeah, yeah. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Praise God. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah to the living God. Hallelujah to Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, Ama sa langit, sa oras po ito, binibigay naming lahat sa iyo, O Diyos. Aming papuri, parangal, pagsamba, at kinikilala namin, O God, na ikaw lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang aming banal na takot, O Diyos, sa iyo lamang dapat namin ibigay. Ang kalakip nito, O God, pagsunod sa lahat ng utos mo, na alam po namin ang kompletong pagsunod, Panginoon,
kalakip ang kumpletong pagpapala sa buhay namin lahat. Huwag niyo po kaming pabayaang mawalay pa sa inyo, O Diyos. Father God, alam po namin na may plano po kayo sa lahat sa amin. Hindi lang kami taga-attend, dadalo sa church, kundi kami hahayo, magdidisipulo, mag-aani ng kaluluwa upang lahat ng taong nasa kadiliman dalhin namin sa kapangyarihan ng anak ng Diyos na aming Panginoong Jesus. Thank you so much, Father God. Uuwi kami, Panginoon, baon namin dala-dala sa aming puso ang aming takot sa iyo, Panginoon. Salamat po, salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayun po yung unang linggo ng buwan. Kaya tayo po ay magdadaos ng banal na komunyon. Habang umaawit po ang music team, dinidistribute ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo at ng kanyang banal na dugo. Ano po ba ang significance ng Holy Communion? For us to remember the death and resurrection of Jesus Christ. Papaalala po sa atin sa banal na komunyon ang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Next, remembering the coming back of Jesus Christ. Naalala po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus at ang assurance po ng ating kaligtasan. Praise God. And last, nag-Holy Communion po tayo para i-remind tayo that we are covered by the holy blood of Jesus Christ over sickness, over plagues, His wounds, ang kanyang latay at daranasan sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa atin ng kagalingan. Amen. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Amen. Yes, God. Sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 hanggang 27. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-parasuyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos, maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Kung iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at umiinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.
Kaya ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa oras po ito, para tayo maging karapat-dapat, humingi po tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Alalahanin po natin ang mga nagawa natin sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Let's confess our sins and He is willing to forgive us. Ngayon po, itaas natin at hawakan ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Ama naming Diyos, hawak po namin ang elementong simbolo ng katawan ni Jesus. Nabugbog, nasugatan, ipinako sa krus. Ang mga latay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay may kalakip na pangako na anumang sakit, karamdaman ay bibigyan mo ng kagalingan. Ang lahat ng may sakit sa oras na ito, tanggapin ang kagalingan na gumula sa ating Panginoon Jesus. Sa tuwing kakainin po namin ito, naalala po namin ang lahat ng ito'y ginawa ninyo, alang-alang sa pagmamahal niyo sa amin. Sabay-sabay po natin kayo. Manaming Diyos, hawak po namin ang elementong simbolo ng dugo ni Jesus. Ang bagong tipan na pinagtibay na yung dugo, na dahil sa dugong tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng aming kasalanang hiningi ng tawad, ito po'y pinatawad na. At ang dugo mong ito ang naghugas at naglinis, sapagkat ikaw lamang ang malinis at walang bahid kasalanan. Salamat, salamat o Diyos, sa buhay na walang hanggan na pinangako mo po sa amin, sa lahat ng sumasampalataya sa iyo. Sabay-sabay po natin inumin. Thank you, Lord. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Tayo po'y makakaupo na. Dako po tayo sa offering. Amen. Hallelujah. Napagpala po ba ang bawat isa? Amen. No? Sa buhay po natin, dapat po napagpapala po tayo ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, ang Diyos naman po ang pagpapalain natin. Amen. Tayo po ay magbibigay ng kaloob sa ating Panginoon, ang ating pong tithes and offerings sa ating Panginoon. Dito po sa mga gawa, chapter 20, verse 35. Ang sabi po dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kesa sa tumatanggap. Amen? Mapalad daw po yung nagbibigay, no? Kaysa daw po sa tumatanggap. No? Kaya mapalad po tayo dahil po tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon. No? Kasi po yung ibinibigay po natin sa ating Panginoon, ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kundi ito po ay nagagamit, no, sa pagpapahayag, no, sa pagpapalago ng gawain dito sa lupa ng ating Panginoon. Amen? Kung makikita nyo po, yung pong Sitio Suha, dati po, yan lang po ay mission. No po? Pero ngayon po, isa na po siyang church ngayon, doon po sa Sitio Suha. Doon po rin sa ating Great Forbes na church, no, makikita po natin, no, gumaganda na po, naaayos na po, no po, yung ating church doon sa Golden Hills, no. Ito po ay kabahagi ang ating tithes and offering sa pagpapaayos ng ating mga churches. Amen? Kaya sa buhay po natin, magbigay po tayo. Ang sabi po dito, magbigay tayo mas maigi ang magbigay kaysa sa tumatanggap. Kaya magbigay po tayo sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating tithes and offering ng buong buo. Sabi po doon sa Malakay 3:10, ibigay po daw natin, no, sa tahanan ng ating Panginoon ng buong buo ang ating tithes and offering. No? Ano po yung pangako ng ating Panginoon? No, kundi bubuksan niya raw po yung durungawan ng langit at ibubuhos sa atin ang lahat ng ating pagpapala, walang sukat kalagyan, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Amen? Kaya sa buhay po natin, ihanda na po natin ang ating tithes and offering at tayo po yung magbigay ng kaloob sa ating Panginoon. Amen? Tayo po yung mananalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos.
Dalangin namin, Panginoon, na ihanda mo ang aming kaloob, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na ibalik mo to, Panginoon, ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa bawat isa na magbibigay, O God. At sino man, Panginoon, ang hindi makapagbigay sa oras na to, God, Lord, pagpalain mo siya, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, ang pagpapala mo sa kanya, O God, para sa susunod, Panginoon, na pagbibigay mo, Panginoon, ay magkaroon siya, Panginoon, ng parte o participation, Panginoon, sa pagbibigay sa iyong ministeryo, O God. Ama, maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa na magbibigay, Panginoon. Ibalik mo to ng siksik, liglig at nagumapaw at balutan mo to ng iyong banal at makapangyarihan ng mundo. Kaya di, Panginoon, ang perang magagamit, Panginoon, hallelujah, ang perang ito ay magamit lamang, Panginoon, upang sa ikalalago at ikalalawak, Panginoon, ng iyong ministeryo na ipinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At ingatan mo, Panginoon, hallelujah, ang sino mga hawak ng salaping ito, O Diyos, at hayaan mo, Lord, gabayan mo siya, Panginoon, balutan mo siya ng iyong banal at makapangyarihan mong dugo. Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayong umaga. Salamat po sa iyong banal na salita na aming pinagsaluhan. Nawa, O Diyos, ibaon namin to sa aming mga puso na kami mamuhay na may banal na takot sa iyo, O God. Nawa, dalangin po namin habang nabubuhay kami sa mundong ito, lakaran po namin ang kalooban mo. At ang iyong banal na salita, O Diyos, lagi namin basahin ito araw at gabi. Salamat sa buhay ng bawat isa, O Diyos, na alam po namin may nakahanda kang pagpapala sa amin. Sa bawat pagsunod namin, Lord, yung complete obedience namin sa iyo, Lord God, kukumpletohin mo rin po, O Diyos, ang lahat ng pangailangan namin. Itaas natin ang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isa, ang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos ang masalangit. Tanggapin ang bawat isa, ang pag-ibig, kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang kahabagan ay mag-umapaw sa atin. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Kumayo tayong ibahagi natin ang kapayapaan at pag-iibigan sa lahat ng taong makakadaupang palad natin. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Everybody shout! Amen! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah! Praise God! Glory, glory to the living God!